Gisela! kayo. Gisela! Buksan mo yung pinto! Ako na bahala! Gisela! Alam mo na ba kung paano ako napadpad dito? Wala nga akong maalala eh. Wala rin akong mahanap ng mga paliwanag kung sino ako at saan ako galing. Maliban dito. Yan. Balahibo ng ibon yan eh. Pero maraming malalaking ibon dito sa Tierra Fuego. Lalo na dun sa gubat. Tingin mo, doon ko kaya mahanap yung mga sagot sa mga tanong ko? Hindi mo alam kung saan galing yan. Baliwala din yung balahibong mo. Tama ka, Lino. Baka nga wala nang silbi to. Buti naman nagbago yung isip mo. Akala ko palalagpasin mo yung pista na nakatago lang dyan sa lungga mo eh. Nag-usap kasi kami ni Inay. Sabi niya, ba't naman daw ako papatalo sa mga niinggit sa akin? Saka medyo matagal-tagal na rin hindi nakakalabas si Pagaspas eh. Di ba, Pagaspas? Si Pagaspas na naman yung kinakausap mo. Pagaspas! Uy, sandali lang, teka lang, saan ka pupunta? Pagaspas! Rina! Hoy! Tatanga ka lang ba dyan? Pwede ba umalis na tayo? May trabaho pa ako eh. Saan mo nakuha to? Alwina! Alwina, dahan-dahan! Baka madapa ka dyan! Pagaspas! Alwina! Ito na naman nag-iisip. Alwina? Magkakilala ba tayo? Paano mo nalaman yung pangalan ko? Hindi. Narinig ko lang na tinatawag ko ng kasama mo. Pero parang pamilyar ka sa akin. Parang pamilyar yung pangalan mo. Alvina. Pinsan ko pala. Si Julian. Pinsan ka pala ni Lino. Ako nga pala si Gabriel. Sir Gabriel. Pinsan ko pala si Julian. Doon pansamantala muna siya titira sa amin ng lola ko. Julian, si Sir Gabriel. Doon ako nagkatrabaho sa asyenda nila. Magandang araw po. Sir, babakasakali lang ho. Baka may bakante pa ho sa inyo sa asyenda nyo. Naghahanap po kasi ng trabaho si Julian eh. Wala namang problema doon eh. Gusto mo papuntahin mo lang siya sa asyenda para makausap siya ni Papa. Ano, Alwina? Halika na. May kailangan pa ako sa'yo eh. Yung alaga ko. Si Pagaspas. Ayun. Salamat. Halika na.
ha? Ang ganda-ganda naman itong damit mo. Alam mo, dati ko pang gusto magkaroon ng ganito, kaso nga wala akong pera eh. Eh, wala rin naman akong pambili. Alam mo, inutang ko lang dito sa tindahan. Eh, pinanggit ko ng pangalan ng nanay mo at pumayag na silang utangin ko, di ba? Kung hindi mo natatanong, dito sa bayan na to, respetado kami ng nanay ko dito. Nga lang, di napapansin ni Gabriel. Sinong Gabriel? Ano ka ba? Di ka nakikinig sa akin. Si Gabriel, siya yung kaisa-isang anak ng mga Montenegro. Alam mo, tagal-tagal ko na may gusto sa kanya. Pero ayaw niya sa akin eh. Sa tingin ko, nakulam yun ng Alwinang yun. Alwina ba ka mo? Oo, si Alwina, yun yung kubang anak ng mangkukulam. Eh, nagkahiwalay sila. Kala ko makaka-eksena na ako. Eto si Gabriel, ayaw pa kawalan si Alwina eh. Alam mo, sana, kaparehas tayo. Sana may alindog din ako para mapansin ako ni Gabriel. Alam mo, huwag kang mag-alala. Basta magpapakabiit ka lang sa akin. At tuturuan kita lahat ng nalalaman ko. At makukuha natin lahat ng gusto natin. Talaga? Sige, turuan mo, ha? Siyempre. Mukhang malalim na naman yung iniisip mo, ah. Wala. Nagtataka lang ako kung bakit biglang lumipad si Paguspas. Bakit siya biglang pumunta kay Julian? Eh, ayaw niyang mahiwalay sa akin eh. Pareho pala kami. Parehong ayaw mahiwalay sa'yo. Gabriel! Kailangan natin umuwi sa bahay ngayon. Bakit? Hinimatay ang mama mo sa bayan. Inuwi na siya sa bahay. Nagpatawag na ng doktor. Terong, ikaw na muna maghatid kay Alwina, ha? Hindi na, Gabriel. Huwag mo ka alalahanin. Umuwi ka na sa mama mo. Sige, una na ako. Hindi ka ba nagtataka? Bakit parang pinulot to ng alagang kwago ni Alwina? Parang binabalik sa akin. Parang hindi ko dapat tinapon. Sigurado ka ba na hindi ka pa napapadpad dito? Bakit parang magkakilala na kayo ni Alwina? Ngayon lang talaga kami nagkaharap ni Alwina. Siguraduhin mo lang na totoo sinasabi mo, ah. Marami kasi manloloko dito sa bahay na to, eh. Sa kanang parte ba kanyo ng pusong sumakit? Opo, doktor. Ilang beses ko nang pinagsabihan si Gisela na itigil na ang pag-inom. Hindi ako makasisiguro pero siguro dapat madala sa Maynila si Gisela para matest. Pero sa pakiramdam ko baka humihina na atay niya eh. Gagawa ko ng arrangements para madala na siya. Salamat, Dok. Dok, kamusta na si Mama? Kailangan namin dalhin sa Maynila ang mama mo. Ang papa mo na ang bahala magpaliwanag. Paano sabi ng doktor? Mabuti naman at may pakialam ka pa sa mama mo. Akala ko kasi wala nang mas mahalaga sa'yo, kundi yung babaeng anak ng mangkukulam na yon. Lumang tugtugin na yan, Papa. Pati ba naman sakit ni Mama kay Alwina niyo sinisisi? Oo nga naman. Mas madali nga namang gawin yon kaysa aminin na kayo ang tunay dahilan kung ba't nagkakaganito si Mama. Sige. Sige, gawin nyo. Kung sa tingin nyo makakatulong kayo, Mama, nasaktan ako, gawin nyo.
Gas? Gas, nasan kayo? Saan na naman kaya nagpunta itong mga batang to? Palibasa kasi, lumaking mga gala. Gas! Wis! Nasaan ba kayo? Nandito po ako. Patay, ba't ako nagsalita? Huwag kang titingin dito. Huwag kang titingin dito. Suswertihin ka ngayong linggong ito. Magdasal ka lang ng magdasal. Naku, dapat pala tumaya ako ng waiting. Maraming salamat po, Aling Rosing. Salamat din. Lian, halika, maupo ka dito. Lian, huwag mong sasabihin kay Lino na nanghuhula ako, ha? Kasi nagagalit yun eh. Hindi kasi siya naniniwala sa mga hula-hula. Parang maraming ang galit si Lino sa mundo, Lola Rosing. Bakit mo siya ganun? Pinatay ang mga magulang at kapatid niya. Mabuti na lang, kasama ko si Lino sa bayan nung nangyari ang lahat. Sabi ng mga taga rito, kagagawan daw ng mga Ravenna. Mga Ravenna? Matagal ng kwento-kwento sa bayan na may mga nilalang na may malalaking pakpak na itim na sumusulpot-sulpot dito. Ang paniwala ng mga matatanda, balak nilang sakupin ang Tierra Fuego at ang mga lupang dating kanila. Pero hindi naniniwala si Lino. Ang hinala niya, may kinalaman si Sir Lucio sa nangyari sa pamilya niya. Kaya daw, ang bilis magpresintang bili ng lupang pinatitirikan ng bahay na ito. Mahirap din pala yung pinagdaanan ni Lino. Sana nga makalimutan na niya ang nakaraan. Malungkot din yung Lola Rosing. Malungkot na hindi mo naalala nakaraan mo. Tulad ko. Wis? Ikaw ba yung narinig ko? Ano kaya? Sino yung nagsalita? Kaguni-guni ko lang. Huwag kang titingin dito. Huwag kang titingin dito. Hay, salamat nakalusot. Mama. Dok, kamusta na si Mama? Sedated siya, iho. Hindi pa nawawalang epekto ng pampatulog. Sige, pasok mo na siya. Ano nung nangyari sa mga results? Yun nga nakapagtataka, iho. Nang i-x-ray namin ng mama mo, wala naman kami nakitang problema. Masasabi ko baka psychosomatic ang sintomas ng mama mo eh. Baka sakit na nagmumula sa isip, bunga ng stress o mabigat na problema. Doc, kung wala naman pala siyang problema, bakit hindi siya makabangon? Ay, hindi ko sinasabing wala siyang problema, Lucio. Nakikita mo naman siguro ang kalagayan niya ngayon. Ang suggestion ko, mag-hire kayo ng nurse na pwedeng magbantay sa kanya hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Saan naman kami hahanap ng nurse dito? Marami kong kaibigang hospital administrator sa Maynila. Baka ilang araw lang may dumating na dito.
kailangan ba kayo? May masakit ba sa inyo? Saan ang papa mo? Pati ikaw yung nag-aasikaso sa akin. May pinuntahan na si Papa ngayon. Tsaka mabuti na rin yung paminsan-minsan inaasikaso ko kayo. Anong pinagsasabi mo? Kailan mo ba ako hindi nasikaso? Alam mo, anak, hindi mo responsibilidad bantayan ako. May kanya-kanya na tayong buhay. Kung saan man ako makarating, kung ano man ang mangyari sa akin, ginusto ko yun. Hoy, Violeta, alam mo na bang balita? Kahanap daw ng nurse sila Gabriel. Kawawa naman si Tita Gisela. Nurse ba ka mo? Oo, nurse. Nurse ako eh. Nurse ka? Oo, di ba papunta ako dun sa destinong ospital ko. Kaso nga na-hold up ako, di ba? Ano pang hinihintay mo? Di mag-apply ka dun sa kanila. Para naman, nagkataon, nandun ka na. Palagi ko makikita si Gabriel. Suman! Suman kayo dyan! Suman! Suman! Sana makabenta na tayo. Oo nga eh. Suman! Suman kayo dyan! Suman ho! Suman ho! Suman! Suman kayo dyan! Suman ho! Uy, Lino! Bili ka naman ng suman sa amin. Pwede ba, Biba? Pupuntahan pa ako eh. Sungit. Kaya ako nagkakagusto sa'yo eh. Lino, baka pwede tayo tumigil sandali. Kanina pa ako napapagod eh. Bahala ka nga. Ganyan kasi ng ganyan eh. Ewan ko na lang, nagtatrabaho ka pa. Uy, suman. Suman? Masarap ba talaga yung suman mo? Aba, oo naman. Iba yata gumawa ng suman ng nanay ko. Eto, kung gusto mo, tikman mo. Sarap yan. Sarap yan. Gawin ng nanay ko. Salamat ah. Libre muna yan pero susunod, kailangan mo na magbayad eh. Susunod ah. Ito nga pala yung bayad. Sino yun? Ayon. Sino pa rin si Pangat na Alwina? Yan pala si Alwina. Sino yung kasama niya? Ayon. Pinsan yata ni Lino yun. Julian ang pangalan. Ma-care ko sa kanya. Pero alam mo yung fairness, cute siya. Pwede ko siyang pampalit kay Gabriel. Julian pala ang bagong pangalan mo, Agilus. Kung saswertehin ka nga naman, isang palay lang ang tinapon mo. 2 ibon ang lumapit. Alvina, sandali lang. Gagal-gal yung boses ko. Oo, bakit parang statwa ka dyan? Huh? Teka lang Huwag mo sabihin, iniisip mo yung pisa ni Lino. Viva, hindi Ano ka ba? Hindi nga. Aminin mo na kasi! Huwag ka na magmaliis dyan. Cute naman siya. Type ko nga yun. Viva, iniisip ko si Gabriel. Balita ko kasi kakauwi lang ng mama niya galing sa Maynila eh. Kamusta na kaya sila? Si Gabriel na naman! Oo. Akala ko ba magkaibigan lang kayo? Oo nga. Bakit? Wala na bang karapatan na magkaibigan para alalahanin ng isa't isa? Kahit na, no? Ay, naku. Viva, sumama naman ako. Saan? Gusto kong bisitahin si Gabriel eh. Ano ka ba? Bibisitahin mo si Gabriel? Oo. Pag nakita ka ni Sir Lucio, no, mas gusto niya pa magpakamatay. Ano ka ba? Sige na. Anong oras ba dadaan ang tricycle dito? Ang yaman-yaman, di man lang nagpadala ng sasakyan para sunduin ako. Sino ka?
Ikaw ba yung susunod sa akin? Mukhang mahaba ang biniyahe mo. Akin na yung gamit mo. Baka nangangawit ka na. Mukhang pagod ka na ata. Dapat yata mamahinga ka na. Oo nga, dapat mamahinga na ako. Maghanap ka ng puno at magbigti ka ron. Dakila, hindi kaya labis na paghihigpit natin kay Aviona? Lahat tayo dumaan sa ganyang edad. Kapag pinagbabawalan, lalong nagre-rebelde. Bagwis, lahat tayo ay dumadaan sa pagiging mapusok. May punto na kailangan manaig ang pangangailangan ng nakakarami sa kapusukan ng isang pipit na mulawin. Sa lahat ng mga mulawin, ikaw, Bagwis, ang dapat nakakaalam kung anong hinagpis ang dala ng pakikisalamuha sa tao. Si Avion ang pinag-uusapan natin, Dakila. Hindi ang pakikisalamuha sa mga tao. Hindi siya kriminal na dapat natin ikulong. Habagat, ipakukulong ko kahit sinong kinakailangan para sa kapakanan ng amin. Kung hindi mo pa rin naintindihan yun, Habagat, paano ka mamumuno sa lahi natin? Iginagalang ka namin, Dakila. Alam mo yan. Pero kung ibig sabihin ng pamumuno ay ang pang-aapi sa isa pa, marahil nga hindi ako karapat dapat na maging pinuno. Bata na naman ako. Siguro nandito din si Pagaspas. Pagaspas, akala ko hindi ka nababalik. Di ba nag-promise ako na babalikan kita? Sabi mo mabilis ka lang. Pasensya ka na, hindi makatulog si Alwina kung hindi ako nakadapo sa bintana. Ang hirap ng problema natin, Gas. Oo nga, hinahanap ako ni Alwina bilang kwago. Hinahanap naman tayo ni Aling Lourdes bilang bata. Sabihin na lang kaya natin ang totoo. Hindi pwede magagalit si Agilus. Lusus, nakita ko siya, wala na siyang pakpak. Saka wala na siyang maalala. Paano nangyari yun? Gas! Wiz! Saan kayo nagpunta? Magdamag kayo nawala. Nag-alala ako. Kayong dalawa, kung gusto niyo makitira dito, dapat kapag aalis kayo, magpapaalam kayo ng mahusay para hindi ako nag-aalala. Sorry po. Oh, gusto niyo na bang kumain? Opo! Kapag pagkain, ang bibilis ninyo. Siding, handa na ba yung driver? Sir, handa na po. Sir, nandito na po yung nurse na nirekomenda ni doktor. Good morning. Ako po yung pinadalang nurse. Ako si Lucio Montenegro. Violeta Calaw. Parang nakita na kita nung isang linggo eh. Di ba ikaw ang tumulong sa akin nung inatake ang asawa ko? Ang totoo niyan, matagal na akong nakadestino sa ospital na susunod na bayan. Eh, na makuha ng boss ko sa Maynila ang tawag ng doktor nyo, nire-assign po niya ako sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Baka gusto mo nang maiinom. Mukhang malayo pa ang binahe mo eh. Siding? Nako, hindi na po. Kasi kukunin ko pa yung ibang gamit ko dun sa boarding house na tinutuluyan ko. At saka mo kami, lakad pa po kayo eh. Hindi naman importante yun eh. Mas importante ito. Tsaka mabuti na rin makapag-usap tayo para malaman mong mga palakad namin dito.
Biba naman kasi. Kailangan pa ubusin lahat ng suman. Ay nako, pasalamat ka no at malaki kinita natin ngayon at nagsipag ako. Kung hindi, ano iuwi natin, aber. Ay nako, ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga pumunta dito. Naku, ang tagal-tagal natin, Biba. Baka hindi na lumabas si Gabriel. Eh, yun pala, uwi na tayo. Hindi. Dito ka muna. Biba, pwede bang umikot-ikot ka muna sa gilid ng bahay nila? Kasi baka makita mo si Gabriel. Sabihin mo naman nandito tayo para mangumusta. Ano kahilo? Ang laki-laki ng bahay nun, no? Namamalot na nga ako at magkakapaltos-paltos pa ako. Sige na nga. Kapaltos na ang dapat magkapaltos. Salamat! Akala ko ba may lakad kayo? Pinagpaliban ko muna. Tsaka may mga papeles akong dapat basahin ngayon. Siya nga pala, dumating na yung nurse ng mama mo. Bakit di nyo man lang pinapasok sa kwarto? Gising na si mama. Sabi sa akin ng nurse, kukunin niyo muna yung mga gamit niya dun sa boarding house niya. Total, pag nagsimula siya, magkakakilala rin sila ng mama mo. Iba rin naman talaga, no? Dumating na yung nurse at lahat hindi nyo man lang pinakilala sa pasyente. Gabriel, pwede ba? Ayoko makipag-away sa'yo ngayon. Parang kayo lang yung dapat magdesisyon sa kondisyon ni mama. Parang kayo yung may sakit baka nga kayo yung may sakit, papa. Ang sakit ninyo, kontrolin ang mga taong malapit sa inyo hanggang tuluyan silang mawala sa'yo. Ginulat niyo naman ho ako. Magpapakamatay ka. Maglalakad ka sa kalsada hanggang sa masagasaan. Magpapakamatay ka. Maglalakad ka sa kalsada para masagasaan ka. Maglalakad ka sa kalsada para masagasaan ka. Maglalakad ka sa kalsada para masagasaan ka.